Nagbabalik po ang DepEd Hour para po sa ating teleturuan ngayong gabi. Itatampok po natin ang ika-4 na module sa Filipino na tatalakay sa mga salitang pangkaraniwang nagagamit ng mali sa pangungusap. Ang teacher presenter po natin sa araling iyan ay si Ginang Janet M. Escueta, Master Teacher 1 po ng Barlis Elementary School. Narito po ang ating teleturuan. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay sa ating teleturuan dito sa DepEd Hour DWJJ. Ito pong muli si Ginang Janet M. Escueta mula sa Barlis Elementary School. Ito ang ika-4 na module sa Filipino. Pagkatapos ng module na ito, ano ang kasanayang inaasahan nating matututunan ng mga mag-aaral? Inaasahan natin na matututunan nila ang wastong gamit ng mga salita. Ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang gamit na salita. Maraming salita sa Filipino ang nagkakapalitan ng gamit. Ito ay bunga ng kakulangan ng pag-unawa sa kahulugan ng salita at gamit nito sa pangungusap. At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng kamalian at hindi malinaw na pagpapakahulugan sa mensahe o pahayag. Ilan sa mga salitang ito ay ang mga sumusunod. Ang gamit ng may at mayroon. Ginagamit ang may kung ito ay sinusundan ng mga sumusunod na bahagi ng pananalita. Ang may ay ginagamit kung ito ay sinusundan ng pangalan. Halimbawa, may bulaklak sa paso. Ito ay ginagamit din kung ito ay sinusundan ng pandiwa. Halimbawa, may kumakanta sa plaza. Ang may ay ginagamit din kung ito ay sinusundan ng pang-uri. Halimbawa, may matalino siyang anak. Ito ay ginagamit din kung ito ay sinusundan ng pantukoy na mga. Halimbawa, may mga taong naghihintay sa iyo. Ginagamit din ito kung ito ay sinusundan ng pang-ukol na sa. Halimbawa, may saahas pala ang kaibigan mo. Saan naman natin ginagamit ang salitang mayroon? Ito ay ating ginagamit kung sinusundan ng isang kataga o inklitik. Halimbawa, mayroon ba siyang pasalubong? Mayroon nga ba siyang bagong laruan? Ginagamit din natin ang salitang mayroon kung ito ay sinusundan ng panghalip na palabyo. Halimbawa, mayroon siyang kotse. Isa pang halimbawa, mayroon kaming palaisdaan sa Bulacan. Mayroon tayong pagsusulit sa Pilipino bukas. Ang salitang mayroon ay ginagamit din kung ito ay nangangahulugang mayaman. Halimbawa, ang pamilya ni Ana ay mayroon sa kanilang bayan. Isa pang halimbawa, siya lamang ang mayroon sa aming magkakapatid. Ang salitang kita at kata. Ang kita ay panghalip panao sa kaukulang palayon at may kailanang isahan. Ginagamit ito bilang tuwirang layon o dituwirang layon ng pandiwa. Ito ay tumutukoy sa kinakausap. Halimbawa, nakita kita sa simbahan noong isang linggo. Samantala, ang kata naman ay panghalip na panao
sa kaukulang palagyo at may kailanang dalawahan. Halimbawa, katanang kumain sa kantina. Mga salitang kila at kina. Walang salitang kila. Ang kina ay maramihan ng salitang kay. Halimbawa, pakidala ang bag na ito kina Jose at Maria. Isa pang halimbawa, makikipag-usap ako kina Bebe at Nora. Saan naman natin ginagamit ang nang na mahaba at nang na maigsi? Ginagamit ang nang na maigsi bilang katumbas ng of ng Ingles. Halimbawa, ang buntot ng kabayo ay mabalahibo. Isa pang halimbawa, ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang araw ng mga puso. Ginagamit din ang nang na maiksi bilang pang-ukol ng layo ng pandiwa. Halimbawa, kumakain siya ng prutas araw-araw. Pangalawang halimbawa, naglalaro ng sipa ang magkakaeskwela. Kailan naman natin ginagamit ang nang na mahaba? Katumbas ito ng when sa Ingles. Halimbawa, nagdidilig kami ng halaman nang dumating ang aming guro. Isa pang halimbawa, tapos na ang palatuntunan nang mawalan ng kuryente. Ang nang na mahaba ay katumbas din ng so that o in order to sa Ingles. Halimbawa, magbasa kayo ng aklat nang kayo'y matuto ng maraming bagay. Isa pang halimbawa, magsumikap ka nang ang buhay mo ay guminhawa. Ginagamit din ang nang na mahaba kapag ito ay napagigitnaan ng dalawang magkatulad na pandiwa. Halimbawa, si Rosa ay tawa ng tawa. Paggamit ng daw o din at raw o rin. Ginagamit ang daw o din kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa, may sayawan daw sa luneta. Ikalawang halimbawa, nag-aaral daw siyang mabuti. Ang raw o rin naman ay ginagamit kapag nagtatapos sa patinig. Halimbawa, pupunta raw siya sa paaralan. Ikalawang halimbawa, magtuturo raw siya ng sayaw. Paggamit ng pinto at pintuan. Ang pinto na kung tawagin sa Ingles ay door ay bahagi ng daanan na isinasara at ibinubukas. Samantala, ang pintuan o doorway sa Ingles ay bahaging kinalalagyan ng pinto. Halimbawa, may kumakatok. Buksan mo nga ang pinto. Isang halimbawa pa. Natanggal ang pinto sa pintuan. Hagdan at hagdanan. Ang hagdan o stairs sa Ingles ay baitang na inaakyatan at binababaan. Samantala, ang hagdanan o stairway
ay bahaging kinalalagyan ng hagdan. Halimbawa, nagmamadaling inakyat ni Jose ang hagdan. Kasunod na halimbawa, ilagay mo ang hagdanan sa tapat ng bintana.